wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Bilang mga magulang, prioridad natin na pangalagaan at protektahan ang ating mga anak. Ayaw na nga natin silang madapuan ng lamok habang natutulog. At kung maaari lang natin silang bantayan at alalayan, bawat oras at bawat araw ay gagawin natin. Huwag lang silang madapa, masaktan o mapariwara. Kaya kung sila ay nagkakaroon ng malubhang sakit, halos ialay na natin ang ating mga buhay. Madugtungan lang ang sa kanila. Sa edad ng 19 ay nakikipaglaban na sa cancer sa ovaryo si April. Katunayan, binigyan na lamang siya ng ilang buwan ng mga doktor. Masakit man sa ina na tanggapin ang katotohanan nito. Wala siyang magawa, kundi siguruhing magiging masaya ang kanyang anak habang kapiling pa nila ito. At wala na raw makapagpapasaya pa sa dalaga, kundi ang makita muli ang kanyang ama. At dalawin natin ang mga batang pasyente ng PGH na espesyal daw sa puso ni na Mr. and Mrs. A, ang mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Bakit nga ba kinabog ang damdamin nila sa kwento ng mga musmus na ito? Walang mga paa at tila sipit ang isang kamay ng batang si Angel. Paniniwala ng kanyang magulang dahil ito sa nakahiligang alimango ni Aling Miranda habang ipinagbubuntis ang bata. Di man nila alam ang tunay na dahilan ng kanyang kondisyon, sinisiguro naman ng kanyang pamilya na siya'y lalaki na puno ng pagmamahal. Pero ang kinabukasan ba niya'y meron ding katiyakan? Tunghayan ang mga nakaaantig na kwentong ito dito lang sa Wish Ko Lang. Walang imposible kung ito ang iyong nais. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maginhawa ang buhay na tayo'y magsama-sama at mabuhay ng masaya. Wish ko lang, wish ko lang. Hindi naging maganda ang pagsasama ng mga magulang ni April. Pati ang kanilang paghihiwalay ay balot ng puot at sama ng loob. Kaya mula pagkabata ay hindi na nakalakhan ng dalaga ang amang si Mang Rodrigo. Ngunit ngayong unti-unti nang nilalamo ng cancer si April, tanging hiling niya ay maging buo muli ang pagkatao niya kahit man lang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Handa ka bang limutin ang sugat ng kahapon para sa ikabubuti ng kasalukuyan? Maatin mo bang hukayin ang alaalang matagal mo nang ibinaon kapalit ng kaligayahan ng isang mahal sa buhay? Makakaya mo pa kayang tuparin ang hiling ng anak kahit ito ay labag sa iyong kalooban? Maagang nawalay sa ama si April. 3 taon lamang siya nang iwan sa pangangalaga ng kanyang nanay. Ang anak ko hindi nakaranas ng magkaroon ng tatay. Wala lahat. Ako lahat. Ang dati at nanay niyan. Mula nang maliit, ako talaga nagtatrabaho eh. Naging kontento at simple ang buhay ng mag-ina. Nakapagtapos ng high school at nakapagtrabaho pero nang matapos ang kanyang kontratay, huminto rin sa paghahanap buhay si April. Mayo ng nakaraang taon nang makaramdam ang dalaga ng pananakit sa tiyan hanggang sa lumaganap ang kanyang sakit. Sabi ng doktor sa akin, kakaiba raw yung bukol na nakuha. Tapos sabi sa akin, may natira daw. Tapos yun daw, maaaring maging dahilan uli na lumaki uli ang tiyan. Tapos kailangan nga raw ng chemo. Iniisip ko naman, wala naman kaming perang pang chemo eh. Noong March 15 ay pinuntahan namin si April at ganito na ang kanyang kalagayan nang amin siyang abutan. Tanging ang oxygen tank na ito ang bumubuhay sa kanya. At kahit ang kanyang tiyahin na si Nanay Nelia, nagulat sa biglang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Yung itsura niya naman malayo, dating maganda yung kanyang mukha. Malaman siya, maganda yung kanyang pisngi, yung pangangatawan. Ang mga pagtangis na ito ni April ang magpapatunay kung gaano kasakit ang kanyang pinagdaraanan.
Hindi na niya kaya pang kumilos, kaya naman lahat ng kanyang pangangailangan ay inilalapit o binibigay na lang sa kanya ng mapagmahal na ina. Cancer sa ovary ang itinuturo ng mga doktor na sakit ni April. Tinaningan na rin ang buhay ng dalaga. Ayon pa sa mga doktor, buwan na lamang ang bibilangin kaya naman lahat ng kamag-anak nila ay tinext na ng kanyang tiyahin upang makadalaw ang mga ito sa dalaga. Parang hindi niya na kaya eh. Kaya lang ayoko talagang sumuko na mamatay ng anak ko ng ganun eh. Siyempre gusto ko mabuhay ang anak ko. Kahit pa ba sabihin nila na mamamatay na, hindi ko kayang tanggapin mamatay ang anak ko eh. Dahil salat sa buhay, hindi na siya kaya pang ipagamot ng kanyang ina. Utility lang kasi si nanay sa isang health center at ang kakarampot na kita ay pinagkakasya lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng anak. Bihira lang din naman daw na magkaroon ng laman ang kanyang tindahan. Niyayapos ko nga yan eh. Sabi ko, April, patawad, hindi kita napagkamot. Wala tayong pera talaga. Parang, Diyos ko, hindi ko kayang tingnan ng anak ko eh. Kumari nga lang, mamatay na nga ako. Huwag lang ganyan eh. Inaako ko na nga lang sakit ng anak ko. Kahit ako na lang. Hiling ni Aling Perlita, bago raw sanang bawian ng buhay ang kanyang anak, ay masilayan nito ang amang matagal na silang tinalikdan. Imposible man daw ito kung tutuusin, pero alam niyang pag-aadyain din ito ng panahon. Nung nakaraan nag-usap siya, sabi niya sa tatay niya, o sabi ng tatay niya, April, gusto mo ba ako makita? Siyempre naman, sabi niya sa tatay niya. O sabi niya, o sige, pupunta ako dyan. Sabi niya, kaya lang matagal pa. Sabi naman ni April, ba't matagal pa? Sabing ganyan. Baka kaya ako hinahanap na niya yung tatay niya na gusto niyang pumunta na dito. Siyempre bilang ama, doon siya huhugot ng lakas sa kanyang ama. Kasi iba yung yakap at alik ng isang ama eh. Lahat ay kinakaya ni Aling Perlita. Titiisin niya ang kahit anong sakit, maibigay lamang ang hiling ng kanyang anak. Ipinapasa na lang daw niya sa Diyos ang lahat. At kung anuman ang ipagkaloob sa kanya nito, buong puso niyang tatanggapin. Panginoong Diyos, ako yung susumamo sa iyo. Na sana'y aking hiling ay iyong tupdin. Alam kong ikaw lang ang magiging daan upang makapunta si Rodrigo dito at makita niya ang kanyang anak na si April. At sana po ito po maging daan upang gumaling na po ng tuluyan ng aking anak dahil gusto niya talaga makita ang kanyang tatay. Patuloy pa rin kami sa paghahanap sa ama ni April hanggang sa matunto namin ito sa Bais City, Negros Oriental. Tahimik nang namumuhay dito si Mang Rodrigo kasama ang ikalawa niyang pamilya. Hiniling niya sa amin na wag nang kuhanan ng aming kamera ang kanyang mag-iina para na rin sa privacy ng mga ito. Pero hindi niya kinalimutan ng tuluyan si April, ang anak na inabandona noon. Minsan, maalala ko rin yung anak ko. Kasi maliit pa yung iniwanan ko, mga 3 taon. Kwento niya sa amin, taong 2000 ang huli nilang pagkikita ni April. Binisita raw niya ang anak sa paaralan nito. At noong nakaraang taon lang muli siya nagkaroon ng komunikasyon sa kanila nang tawagan siya ni Aling Perlita at ipabatid ang kalagayan ng kanilang anak. Minsan, wala ako sa sarili ko nga magtrabaho. Kasi iniisip ko, may sakit nga yung anak ko. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Wala raw siyang magawa dahil hindi rin sapat ang kanyang kinikita bilang manggagapa sa isang bukirin. Tila malabo na nga raw na matupad pa niya ang hiling ng anak na may sakit. Ano nga gawin ko? Lilipad ako para makapunta ako dyan. Wala nga akong pera. Lalakarin ko yung dagat nga papunta dyan. Umaga ng March 17, isang hindi magandang balita ang nakarating sa amin. Pumanaw na si April.
At nang ipabatid ito sa ama, hindi niya matanggap kung bakit hindi siya nahintay at napagbigyan ng kapalaran na sila ay mag-abot. Hindi ko alam kung anong gawin ko. Ang nalaman ko, nga nagtaning na siya ng 2 araw. Munti ko nga ihampas yung cellphone ko eh. Kasi ngayon, sabi ko nga sana pagdating ko, buhay pa siya. Nalaman ko na lang ngayon, patay na. Tumaas lalo ang pagnanasa ni Mang Rodrigo na makarating sa Cavite upang masulyapan ang labi ng anak. Pero ang tsansang maisakatuparan ito kaagad ay tila malabo. Siyempre, galit ako sa sarili ko eh. Hindi ko siya nakita eh. Gusto ko talagang gawin nga, mapuntahan ko siya ganun kaagad, makita ko. Kahit patay na siya, mayakap ko siya. Labis na pangungulila ang nadarama ngayon ni Mang Rodrigo. Bibilang ko sa siyang mansanas. Kainin niya 3 piraso. Masakit para sa isang magulang na makitang unang lilisanin ng anak ang mundong ibabaw. Pero mas masakit kung kailan may hindi na niya makikita ang anak kahit sa huling hantungan nito. Habang buhay niyang papasanin ang krus ng kalungkutan na ito. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Wish ko lang. baka sa mukha ni Mang Rodrigo nalutang ang kanyang pag-iisip. Hindi pa rin kasi makapaniwala ang pobreng ama sa sinapit ng kanyang anak. Kinapanayam muna namin si Aling Perlita. Wala siyang kamalay-malay ukol sa napipintong pagdating ng dating asawa. Inalam namin ang kanyang saloobin ngayong hindi na natupad ng ama ni April ang pangako nito sa anak. Siyempre, nalulungkot. Asa-asa naman siya makikita tatay niya. Bago siya, yan, nakalatag yan. Bumuhos ang emosyong matagal na niyang pinakatatago. Kaya ngayon talaga mansanas anak ko. Saman. Hindi kita naabutan. Tatlong piraso to. Mahal kita. Kasi dyan nag-anak ngayon lang ako nakaroon. Alam mo na. Kumawala na rin ang nagpupuyos na damdamin ng dating kabiyak. Okay naman po, kahit pa paano nakita niya si April. Pero yun, alam ko, inaantay talaga siya na matagal na eh. Hinabi na sa kanya yan, umuwi ka rito, umuwi ka dito eh. Sabi ko sa kanya, gawan mo ng paraan, anak mo ito eh. Wala akong Antay-antay ka magawa. pa rin yan, antay-antay ka pa rin. Para na rin sa ikapapayapa ng kanilang kalooban, isang masinsinang pag-uusap ang ginawa ng dating mag-asawa.
Sa mga lumang litrato na lang sinariwa ni Mang Rodrigo ang panahon na hindi niya nakapiling ang anak. Lalo na ang paglaki nito. Tanggap niya ang pagkakamaling kanyang nagawa. Hindi man niya nakapiling ang anak noong nabubuhay pa ito, pinag-adya pa rin ang pagkakataon na masilayan niya ang anak kahit ito'y nakahimlay na. Ito po, bisko lang pala ito. Ipinagkaloob na rin namin kay Aling Perlita ang passbook mula sa Wish Ko Lang upang makatulong sa mga gastusin nila kay April. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit na ang ano ko hindi ko napagamot, ito makakaraos-raos din kami. Kahit hindi niya naabutan ng tatay niya, siguro maligaya naman na siya. Gagamit ko na lang ito sa pagpapalibing niya. Wala ng pag-ibig na mas dadakila pa sa inialay ni Aling Perlita para sa kanyang anak. Kahit masakit sa kanyang dibdib na muling makaharap ang dating asawa, tinanggap niya ito ng buong puso, alang-alang sa ikaliligaya ni April kahit ito'y nasa kabilang buhay na. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa lahat ng naulila ni April. At dasal namin na sana'y maghilom na ang sugat at mapawi na ang hinanakit sa kanilang mga puso, alang-alang sa kapayapaan ng kanilang anak. Wish ko lang. Susunod, batang alimango o isang bibong anghel? Alamin ang kwento ng batang si Angel. Yan ang tamang spelling, yan ang susundin ko. Legal ba ang kasal? Naka-illegal, tapos pilitin mo mag-isa. Kung illegal ang nagkakasal Sa kapangyarihan, pinagkaroon sa akin ng pamalat ng Diyos. sa investigador. Wish ko lang. Bukod sa mga alanganing sulyap ng mga estranghero, karaniway panunukso naman ang natatanggap ni Angel mula sa kanyang mga kalaro. Naiba kasi ang itsura ng bata dahil siya ipinanganak na walang paa at dispormado ang isang kamay. Kaya naman gano'n na lamang ang pagprotekta at pagmamahal na binibigay ng kanyang pamilya sa musmus nilang anghel. Ngunit paano nga ba kung wala na ang mga taong nagmamahal sa kanya? Paano na si Angel? Sa barangay na ito sa Taguig, maraming mga bata ang nakakagala at nakakapaglaro sa kalye. Maliban na lamang sa 9 na taong gulang na si Angel. Ipinanganak kasi siya na halos kalahati lamang ang katawan. Sa kalagayan niyang ito, mararating pa kaya niya ang masaya at maayos na kinabukasan? Para sa mag-asawang Roel at Miranda Marfil, isang malaking biyaya ang pang-apat na anak na si Angel. Bagaman naging palaisipan daw noon sa kanila ang itsura ng anak nang ito'y isilang. Parang naano po ako na, paano hindi kumpleto, hindi ko alam kung alin ang nawala sa kanya. Pero yung unang sinabi sa akin, yung kamay daw, kulang daw yung kamay. Kulang daw yung mga daliri. Napansin ng iba, nahawig daw sa sipit ng alimango ang isang kamay ng bata. Hindi po ako naniwala sa lihi-lihi. Kaya lang, yung gusto ko talagang kainin dyan sa kanya, yung naalala ko talaga yung alimango na yung one hand. Ito po dito may buto-butong konti. Ito lang po. Kabila, wala po talaga to. Ganun, tapos ito yung, dito niya yung siko. Ito yung pangtukod niya. Kaya ito, napaltos na nga. Oo, nagagalaw niya to. May pagkain siya dito niya iniipit eh. Titinidor, kakain. Baga talagang sa limango, natanggalan talaga ng sipit. Napagtanto ni Nanay Miranda na marahil isang hindi sinasadyang pagkakamali ang naging sanhi ng kondisyon ni Angel. Tapos hindi ko po siya na pa-prenatal nung binuntis ko po siya. Hindi ko pa alam pala na buntis ako, nakapabunot ako ng ngipin.
Kasi ano yun eh, wala pa siguro siyang 1 month masakit yung ngipin ko. Tapos nagtitik din ako ng gamot para sa ano, opo, para mawala yung sakit. Lumaki si Angel sa piling ng pamilya na buong pusong tinanggap siya at inalagaan. Bukod sa kakaibang pangangatawan, matagal din bago natutong magsalita si Angel. 6 na taon na ang bata nang narinig ng ina na magsalita. Noon na niya pinilit makapag-aral si Angel. Ano sa'yo? Ito. Sampalok daw. Salitan kami ng panganay ko sa paghatid sa school. Hinatid ko po sila dyan sa sidecar, tapos silang dalawa papunta ng school. Tapos minsan humahabol po ako para kargahin naman siya papasok sa school. Ako po yung nagbabantay sa kanya dun sa room niya po. Tapos tinutulungan ko siya magsulat. Tapos po minsan kung ano yung gusto niyang hingin sa akin, sinusunod ko po sa kanya. Para saan yan? Ito pong medal po, nung lagi po inahatid po si Angel. Tapos po tumutulong po ako sa gawain sa school. Natapos ni Angel ang kinder. Subalit, tumigil na rin siya sa pag-aaral dahil nahirapan na siyang makipagsabayan sa dami ng mga bata sa isang regular na paaralan. Tuwing sinisilip ko siya, napapaiyak na rin po ako eh. Kaya lang, inaano ko lang makapag-aral talaga siya. Kaya lang, hindi ko talaga napagtiyagaan din dahil siya na mismo rin umaano talaga na nahihiya rin siya sa mga kaklase niya. Dapat matuto po siya kasi hindi na mga buhay nandito kami mama niya at papa niya para hindi rin po siya na maluloko ng mga tao. Madalas, hindi maiwasan ng ate Stephanie niya ang maawa sa kalagayan ng kapatid. Nalulungkot po ako kasi po yung iba po nakakapasyal po sa ibang lugar po, pero po siya hindi po. Kung kaya sa kanilang munting paraan, ibinabahagi nilang magkakapatid ang saya ng pagiging bata kay Angel. Kaya ka na, bilang ka. Bilang. Lawag, isisilip, madaya ka. Hindi man kumpleto ang kanyang katawan, paminsan-minsan ay tila trumpong malikot din daw ang kanilang munting anghel. Malikot po yan sumayaw eh. Sobrang ganon-ganon talaga. Tapos maya-maya lang din po yan, pabalik-balik sa banyo. Ihi nang ihi. Minsan hindi namin alam, naliligo na pala. Kasi mahilig yan sa tubig. Nagbubuhos lang siya. Paglabas, basa na. Kaya minsan nakakalimutan din namin yung problema na. Yun lang, Papa, pahinging piso. Papa, alis tayo. Di ba sabi mo? Ayon pa kay tatay, ang paglalambing daw ni Angel ang pampaalis pagod niya sa maghapong pagtatrabaho. Masakit nga lang sa kalooban ng ama na dahil sa hirap ng buhay, hindi nila naipapasyal ang bata. 5 sila. Tapos, aalis kami. Karga ng isa, bit-bit sa 3. Tapos, bibit-bit pa ako nito. Minsan nga, maiwan na lang pag umalis kami. Maiwan na lang. Halimbawa malayong lugar. Iwan na lang muna namin sa kapitbahay. Pero kausapin naman namin siya. Papayag naman po. Mas mabigat pa po sa kanya yung wheelchair eh. Kaya pag umaalis kami, hindi rin namin siya masama kasi mas naano kami doon sa wheelchair kaysa sa kanya. Sa kanyang edad, hindi maiwasang isipin na halos sinlaki lang siya ng bunsong kapatid na magdadalawang taong gulang. Tanging pag-unawa at pagmamahal ang ibinubuhos ng mga magulang at mga kapatid upang lumakas ang kumpiyansa ni Angel sa sarili. Naintindihan naman po nila eh. Kasi simula nung lumaki sila, nakikita na nila na ganyan. Kaya lang minsan gumagano sila. Bakit naging ganito pa si Angel?
Hindi rin maiwasan ng ama na mag-alala sa magiging kapalaran ng anak pagdating ng araw. Lagi namin minsan pinag-usapan paano na yung kinabukasan niya pag wala na kami. Siyempre, yung mga kapatid niya, halimbawa mag-asawa na rin, paano na rin to siya maalagaan? Yan po siguro po hanggang sa mamatay po ako. Nabubuhay po lang ako. Lagi ko siya aalagaan. Kasi po, special po siya para sa akin. Sa bawat araw, nakapiling ni nanay si Angel. Tanging hiling lang niya ang simpleng kaligayahan ng espesyal na anak. Mahal po, parehas lang po ang ano ko sa kanila pero nung ano pa talaga siya, nung maliit siya, talagang iniisip ko na siya na talaga ang baby ko hanggang lumaki. Isang masayang hapon para kay Angel, susunod na. Ayan po, kasama po namin ngayon ang buong pamilya ni Nanay Miranda at sabik na pong makapamasyal si Angel. Kaya bukod po dyan, marami pa po kaming sorpresang ibibigay sa kanya. Abangan nyo! Pagdating ni Nanay sa harap ng kiddie park, ang video na ito ang agad bumungad sa kanila. Hello ho! Hello! Welcome po sa Wish Ko Lang! Ay! Hello, Angel! Hi, Angel! Ito ho, meron kaming binigay para kay Angel. Sana magustuhan niya ito. Magaan lang ho ito. Mukhang tulala pa si nanay at hindi makapaniwala na sila ang tampok na bisita sa aming programa. Sobrang saya po, ma'am. Wala po sabi sa sobrang saya. Hindi po namin akalain Salamat. Maraming salamat. Gaano niyo po kamahal itong si Angel? Sobrang mahal na mahal ko po itong anak ko. Napahanga ako sa dedikasyon ng buong pamilya sa pag-aalaga kay Angel. Ano feeling mo? Gaano ko mo kamahal yung kapatid mo? Hindi na po siya ngayon maghihirap kasi po noon po. Lagi nahihirapan po kami kasi mabigat po siya. Ngayon po meron na po siyang stroller. Madadala na po namin siya kahit saan. Pasyal tayo. Gusto mo mabilis? Mabilis tayo, ha? Gusto mo mabilis, ha? Angel, ready ka na? Mag-play tayo sa Kids Paradise. So, sa Seri Fantasy World, ito yung isa sa mga attractions namin para sa mga bata. Nang nakapasok na siya sa kiddie playground, nako, tuloy-tuloy na ang kasiyahan ni Angel. Pati ang ate at mga kuya niya, nag-enjoy din sa paglalaro. Ay, sige. Hi! Hi! Appear! Isa pa! Appear! Ngayon lang, kumpletong nakapamasyal ang pamilya na kasama si Angel. May special treat din na 3D movie ngayong hapon para sa kanila. Kaya ganyan na yun. Nakakapain na yun. Nawili naman at namangha sina tatay at ang mga bata sa nakakalito na mirror maze. Samantala, handa na ang ilang regalo namin para sa pamilya. Kabilang dito ang frozen goods na maaring pagkakitaan ni nanay habang nasa bahay. May handog din kaming grocery items para sa pamilya at mga gamit para sa pag-aaral ng mga bata, lalo na para kay Angel. Salamat po. Pwede na po akong magtinda ng anak ko. Kapag-umpisa na po. Sa sobrang tuwa lang po. Ituloy po kami na kahit ganito. Malaking natulong na po sa amin ito. At eto pa ang good news! Malugod naming inihahandog sa inyo ang STI Gift of Knowledge. Ito ay para kay Stephanie at kay Christian. Itong scholarship na ito ay para sa kahit anong 4-year course na gusto niyong kunin sa STI College Global City. Congratulations po. Thank you po. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng high school, maipagpapatuloy na ng ate at kuya ni Angel ang kanilang pag-aaral. Mag-aaral po ako ng mabuti po para po matulungan din po sila mama. Maraming salamat po kasi po di na po kailangan ni mama magbayad-bayad po sa fourth year po namin. At may espesyal na programa rin ang aming kaibigan sa DSWD para kay Angel. Ang City Social Welfare and Development of Taguig, kami po ay may programa para sa mga kamataang may kapansanan na ito kagaya ni Angel. So mayroon kami mga daycare worker na naka-assign sa ating kanya-kanyang barangay at may daycare center tayo na pwede niya siya madala at makapag-aral siya sa ganitong kalagayan niya. Ngayon po, may pag-asa na po kami na matututo po talaga siya. Walang sapat na dahilan ang makapagsasabi kung bakit kay Angel nangyari ang kakaibang kapansanan. Pero marahil ang makapagbigay saya at pagkakaisa sa isang natatanging pamilya ay maituturing hulog na ng langit para patuloy na mamutawi ang mga ngiti at halakhak sa espesyal na anghel. Sa aming pagbabalik, naging matagumpay ang konsyerto ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Nagpapasalamat kami dahil yung concert namin was a huge success. It was very blessed. At hindi lamang dahil napakadami ng nanood ng concert, pero dahil nakakuha po kami ng konting pondo para tulungan itong mga batang ito. Naging espesyal para sa mag-asawang Ogie at Regine Alcacid ang nakarang araw ng mga puso. Bukod kasi sa pagbabalik entablado ng Asia Songbird, ang kanilang nakaraang konsyerto ay katuparan ng kanilang pangako para sa mga batang may sakit na cancer. Naging matagumpay ang konsyerto ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez na pinamagatang Mr. and Mrs. A noong nakaraang buwan. Marami kasi ang nasabik sa kanilang muling tambalan sa entablado dahil pansamantalang nagpahinga ang Asia Songbird para isilang ang kanilang baby. Pero bago maganap ang special concert, naipalabas muna sila sa aming programa. At dito nabatid ng marami na may misyon pala ang pagtatanghal ng mag-asawa. Ilan sa kikitain daw ng kanilang show ay para kina Brian, John, Renz, Charles at John Edward. Mga batang patuloy na nakikipaglaban sa sakit na cancer. When we got married, kasi hindi kami nang hingi ng gifts. So yung mga pinlano namin na kung magbibigay sila ng gift, sana money so that we can donate it. And one of the beneficiaries sila nga. So for this concert sila ulit. These are cancer-stricken children. Pasasayahin natin, diba? Make their life here on earth while they're here worth living. And it's hard enough na meron silang matinding sakit na dinadaing, di ba? So, ano ba naman yung bigyan natin ng konting kasiyahan? At maging si Boy Pickup, hindi nagpahuli. Nakikulit din sa mga bata. Itchira ka ba? Ano itchira? Chichirya! Bakit? Kasi ang sarap mong papakin. Akala ko sapakin. And syempre, let's welcome Ogie and Regine. Kamakailan lang, tinupad na ng mag-asawang Ogie at Regine Velasquez Alcacid ang kanilang ipinangako para sa ating mga chikiting. Nagpapasalamat kami dahil yung concert namin was a huge success. It was very blessed. At hindi lamang dahil napakadami ng nanood ng concert, pero dahil nakakuha po kami ng konting pondo para tulungan itong mga batang ito. Ang
hospitalization ng bawat isa sa kanila, ariglado na. Higit na natuwa ang mga magulang. At saka sa PCSO. Sana po marami pa po kayong batang patulungan ng sakit. Maraming po salamat. Ito po sa binigay ninyo, makakatulong po ito sa pagpapagamot ng anak ko. Thank you po. Naway dumami pa ang mga ganitong proyekto. Kaya saludo kami kay Mr. and Mrs. A. Dahil ang ilan ninyong kapuso ay napangiti ang mga puso. Yan ay sina Brian, John, Renz, Charles at John Edward. Kung may hiling po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari ninyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po ni Kapuso Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.